Gabi na pero nasa bahay pa rin namin si Silver. Nagtataka rin ako kung bakit wala pa si Vios. Hindi ko alam kung saan ang lakad niya. Natutulog na ang mga bata. Nasa kwarto ko ang dalawa, nasa upuan ako kaharap ang salamin. Si Silver ang tumabi sa dalawang anak hanggang makatulog. Mahimbing ang tulog ng dalawa naming anak. Marahil ay napagod kakalaro sa ama nila kanina. Akala ko araw o buwan pa ang bibilangan para makuha ni Silver ang loob ng anak na babae, pero minuto lang pala at magaan na ang loob ni Stephanie sa kanya. Halos wala na nga akong ginawa buong magdamag, kundi magluto at magpunas sa mga pawis nila. Nang tignan ko ang oras, 9:00 na ng gabi. Ginising ko si Silver. Nakatulog din siya habang yakap ang dalawang anak namin sa kanya. Gising na, mahinahong sabi ko sa kanya. Para pa siyang wala sa sarili ng gisingin ko. Agad siyang umupo at nilingon si Stephanie na mahimbing na natutulog sa gilid niya. Nang makita niya ito, ay para siyang nakahinga ng maluwag at niyakap agad ito. Nagtaka ako sa kilos niya. Bakit? Tanong ko. I thought it was a dream. Aniya habang inaayos ang buhok ng anak, na nakayakap pa sa kanya. Silly. Hindi pa naginip yun. Medyo natawa ako sa reaksyon niya. Isa sa dahilan noon kung bakit hindi ko kayang magalit sa kanya ang mga anak namin, dahil isa siyang mapagmahal na ama. Ngumiti ako nang mapagmasdan siya, nahalikan sa noo si Hivo and Stephanie bago bumangon. Pinagmamasdan ko siya na lumapit sa akin at yamakap. Nakasandal ang ulo sa leeg ko, habang tahimik na pinapakiramdaman ang paligid. Ayokong umuwi babe, aniya. Kanina ko pa nararamdaman na wala siyang balak na umuwi. Parang gusto niya na manatili lang sa bahay, kasama ang mga bata. Bakit ayaw mong umuwi? Kahit parang alam ko na ang rason, gusto ko pa ring marinig ang sasabihin niya. Cause you and our children is my home. So bakit pa ako uuwi sa bahay ko? Napangiti ako dahil dun. Our relationship is kinda weird. Nagsimula kami dahil sa gabing yun sa Canada. Nagkita kami dahil lang para makilala siya para kay Hivo. May namamagitan sa amin na walang anumang mga matatamis na salitang binibitawan sa isa't isa. Nagkahiwalay kami kahit wala namang malinaw na relasyon sa pagitan namin. At ngayon, ganoon pa rin. I'm sorry, dahil hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol kay Stephanie. Buntis ako nung lumapit ako sa'yo sa opisina mo. Hindi ko din alam na si Kia ang may pukana ng lahat, kaya desisyon kong wag ipaalam sa'yo ang tungkol sa bata. I'm sorry for being selfish. I am so guilty. Dapat kasanggan niya ako sa mga problemang kinakaharap niya, pero heto at naging selfish ako. I am so blind to see his sufferings. It's okay babe. Naiintindihan ko. I never questioned your decision, tungkol sa kapakanan ng mga anak natin, dahil alam kong lahat ng decision mo ay para sa kanila. You're a good mother to them, and I salute you with that. Thank you, ito na siguro ang pinakasincere na pagpapasalamat ko sa buhay ko. Dapat magalit siya sakin, dapat magtampo siya but here he is, hindi siya nagalit. Mas inintindi pa niya ang desisyong nagawa ko. Seeing our children grew up like that, mas lalo ka lang naging maganda sakin. He touched my face, habang puno ng emosyon ang mga mata na nakatingin sakin. Naiiyak na naman ako. Simpleng titig lang, pero ganito nahuhulog ako sa bawat titig niya. Noon pa man sa una pa lang namin na pagkikita. Ganito na ang epekto niya sakin. Napatingin ako sa mga labi niya. Matagal na rin, nang mahalikan ko siya. Matagal na rin, nang may akap ko siya. Matagal na rin, nang tignan ko siya sa mga mata, na puno ng pagmamahal. Siya si Silver Larson. Ang tanging lalaki na sinukuan ko sa sarili ko. Ang tanging lalaki na bibigyan ko ng puso ko. Nasabi ko na ba sa'yo noon na mahal kita? Nanginginig ang mga kamay ko, nang ilapat ko ang dalawang kamay ko sa mukha niya. Can I kiss you? Tanong ko, he nodded. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa noo niya. His smile, his hugs and kisses. I missed it all. I kissed the tip of his nose. His scent is my favorite smell of all. I pressed my lips to his lips. All of him, I missed him. Puno ng pag-iingat ang ganti niya ng halik. Hawak niya ang batok ko, habang nakapulupot na ang mga kamay ko sa leeg niya. Pinagsaluhan namin ang halik na matagal din naming hindi natikman.
Ang halik na puno ng emosyon. Ang halik na kahit kailan, hindi ko pagsasawaan. Sobrang saya ko. Sa sobrang saya ko, kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Sa sobrang saya ko, sumakit bigla ang puso ko. Sa sobrang saya ko, umiyak ako. Nang maramdaman niya ang luha na kumawala sa mga mata ko. Dahan-dahan niya akong hinarap. Ayokong makita niya ang itsura ko. Ayokong makita niya na umiiyak ako. Masaya lang naman ako na nandito siya. Masaya lang naman ako na nasabi kong mahal ko siya. Masaya lang naman ako, na totoo ang hinala kung may rason siya, kung bakit niya ako pinagtabuyan noon. Masaya lang ako dahil hindi niya ako bonigo. Masaya ako kaya umiiyak ako. Niyakap ko siya at isinubsob ang mukha sa leeg niya. Huwag mo akong tignan pakiusap. Sabi ko habang ang mga luha sa mga matay hindi mapigil kakawala. Masaya lang ako Silver, halos hindi ko na marinig ang boses ko, dahil sa pag-iyak ko. Hayaan mo akong umiyak. Dahil sa 3 taon na nagkalayo tayo, natatakot talaga ako, pag-amin ko. Natatakot ako na baka wala akong halaga sa'yo. Natatakot akong patunayan yun. Dahil ayokong tanggapin na gusto mo lang akong ikama. Na hindi mo ako gusto. Na hindi mo ako tanggap pag wala tayong anak. Na hindi mo ko mahal. Babe, I'm sorry. No. Let me finish please, sa tindi ng yakap niya. Ramdam ko ang tunay niyang nararamdaman. Posible pala yun. Yakapin ka lang ng tao na puno ng emosyon sa'yo. Kahit hindi niya sabihin, alam mo na agad sa isang yakap lang. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Ang pinanghahawakan ko na lang ngayon, ay ang mga anak natin, at ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko, kahit hindi ako sigurado kung naipasa ba. This time, sasabihin ko na lahat. This time, I'll let my guard down. This time, I'll share my pain and worries with him. The man that I want to spend the remaining years that I have. That's why I'm so sorry Silver. I'm sorry dahil wala ako sa mga panahong mag-isa ka. Madami akong pagkukulang sa'yo. Babe, that's enough. Hinarap niya ako sa kanya. Yung mga mata niya na puno ng pag-aalala, habang nakatingin sakin. Do not be guilty to the things that I have done, in order to save my family babe. I am your lover. I am the father of our children. I am the only sibling of my sister and I am a son. All of you are my responsibility, and that is my job to protect you. To give you the security. Do not be sorry, dahil masaya ako na makita na lahat ng ginawa ko ay tama. Oh God, thank you for letting me to meet him in Canada. Kung hindi dahil sa pangyayaring yun, hindi ko matatawag ang sarili ko na swerteng tao sa buong mundo. Before, all I wanted is for you to fall for me. Na sana matingnan mo ako sa mga mata, na puno ng pagmamahal and if that happens, I'll make you laugh every day. I never though naiiyak ka, is that painful babe? Masakit ba na mahalin ako? Mas lalo akong naiiyak sa sinabi niya. No, I am just happy, sabi ko habang nakatingin pa rin sa kanya. Then why are you crying? Because I'm relieved. Are those tears meant for the 3 years na magkahiwalay tayo? I nodded. Stop crying. I'm here. I will always here, sabi niya. Somehow, it gives me the assurance not to worry everything. Niyakap niya lang ako pabalik, and we stayed like that for an hour. Tahimik ngunit ramdam namin ang presensya ng isa't isa. He's my safe haven. Can I sleep here? Puno ng pagsusumamo ang mga mata niya, habang nakatingin sakin nang kumalas ako sa yakap. I look at my bed. Maluwag naman, and kasya kaming 4. And I'm sure Vios wouldn't mind, if dito ka papatulugan si Silver, so tumango ako. Do you have some spare clothes? Tanong nito. Yeah, I'll get you one, sabi ko. Nasa guest room. May spare clothes doon both genders. After magbihis ni Silver galing banyo, agad siyang dumiretso sa kama katabi ko, habang nasa gitna ang dalawa naming anak, siya naman ay nasa gilid ko. I'm dreaming about this, Anya. He just kissed my forehead, at agad na pumunta sa kabilang gilid. He's happy habang pinagmamasdan ng anak niyang babae. She's really beautiful, Anya sakin, habang nakatingin pa rin kay Stephanie. I'm jealous. Habang lumalaki siya, mas nagiging kamukha mo.
Parang wala akong ambag sa dalawa nating anak, tumawa siya sa sinabi ko. You just can't resist my jeans babe. That's why, aniya habang kinukuha ang kamay ng bata. Her hands are so small. Tahimik lang akong nagmamasid sa kanya, habang pinagmamasdan ng anak. I can feel it again, may bago na namang mang-spoil sa anak kong ta. I want to give her everything, aniya. Kakasabi ko lang. Anong gusto niya? Aside from dolls, may gusto pa ba siya babe? Ano yung mga ayaw niya? When is her birthday? Sunod-sunod ang mga tanong niya. He's so overwhelmed na lahat ng kahit ako, ay nararamdaman ko. Why not try to ask her likes tomorrow? Tanong ko nang nakangiti. Na-realize niya siguro ang mga natanong niya, kaya nakamot niya ang ulo niya. Can I often visit here? Tanong niya. Yes of course, sino ba naman ako, para hadlangan siya na makita ang mga anak niya. He's so happy in it, at alam kong masaya ang mga anak ko na makita ang ama nila. And I have to admit, kampante ako na nandito siya. Kinakabahan ako sa maaaring gawin ni Kia. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Kailangan kong i-review lahat ng data sa RMC na pinadala sa akin ng secretary ko kagabi. Tulog pa ang mga bata at si Silver. Bumaba ako para uminom.ng tubig, at nakita si Vios na nasa kusina, habang may 3 inken ng beer sa harapan. Kumunat ang noo ko nang makita siya na umiinom. 3:00 pa lang ng madaling araw, at heto beer na ang iniinom. Kanina pa ba siya nakauwi? Hey wife, aniya nang makita ako. Bakit ka umiinom? Tanong ko sa kanya. Lumapit ako at kinuha ang mga lata ng beer, na wala ng laman para itapon. Wala lang. Naisipan ko lang sagot niya. May problema ba siya? May problema ba? Tanong ko sa kanya. If may problema siya, baka makatulong ako. Lagi ko siyang tutulungan, dahil kapatid ang tingin ko sa kanya. Dahil sa kanya, ligtas kami ng mga anak ko, and I'll do the same kung kailangan niya ng tulong ko. Wala. Bakit mo naman nasabi? Natawa pa siya habang inubos ang laman ng alak sa loob ng beer na nasa kamay niya. Parang meron. Nga pala, hindi na ako nakapag-polem, dito ko pinatulog si Silver. Sorry kung hindi ako nagsabi sa'yo, sabi ko. Alam na niya. Patukoy nito tungkol sa katotohanan kay Stephanie, and I nodded. That's good to hear, aniya at ngumiti. Ang weird lang kasi, ramdam ko na he's not in his usual traits. Are you happy? Tanong niya. Nang tignan niya ako sa mukha, nakita ko ang kontento dito. Para siyang nakahinga ng maluwag. Huwag mo nang sagutin. Alam ko na ang sagot, aniya at bahagyang natawa. Matulog na muna, sabi ko dito. Mukhang hindi pa siya natutulog eh. No, aalis ako. May pupuntahan lang ako sandali, pupuntahan. Saan naman yun? Madaling araw pa ah. Hindi ka ba pwede mamaya umalis? Tanong ko sa kanya. Don't worry, I'm fine, aniya bago nagpaalam. I don't know but kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit pero basta na lang kumabog ang puso ko. I hope he'll be okay. Inabala ko ang sarili ko sa pag-review ng lahat. Hanggang sa unti-unti nang nagising ang mga katulong sa bahay. Ilang kape na rin ang nainom ko. Good thing dahil patapos na rin ako. Ma'am, may gusto ba kayong palutuan sa amin ngayon? Tinignan ko muna ang oras sa wall clock, to check if makakapagluto pa ba ako. It's okay manang. Ako na po ang magluluto, sabi ko. Agad kong niligpit ang mga gamit ko, at pinalagay kay manang sa loob ng opisina ko dito sa bahay. It feels nice na ganito yung ginagawa ko every morning, para paglutuan ang pamilya ko. Tulungan ko na po kayo ma'am. Salamat Jessica. Nagluto lang ako ng egg, ham, fried rice and chicken soup for this morning. I'm sure by now gising na ang 3 sa kwarto. Manang, paki-ready na lang po itong soup. Pupuntahan ko lang yung mga anak ko sa kwarto. Sige po ma'am. Salamat. Hinubad ko ang apron, at agad na tinahak ang daanan papunta sa kwarto ko. 7:00 na ng umaga, so probably by now gising na sila. Nang buksan ko ang pintuan, ay umalangaw-ngaw ang tawa ni Stephanie na binuntutan na naman ng tawa ni Hivo at Silver. Nang silipin ko sila, ay halos himatayan ako sa gulo ng kwarto ko. Yung mga unan at kumot ay nasa sahig na kalatag, yung mga make-up ko ay nasa kama, at yung ibang gamit ko ay nakalabas.
Nang mapansin nila ang presensya ko, ay sabay silang tumahimik, at sabay na tumayo sa gilid. Pakiramdam ko, umakyat sa ulo ko ang lahat ng dugo ko sa katawan. Tinignan ko sila isa-isa, nakayuko ang mga ulo nila. Halatang mga guilty. Pumikit ako at huminga ng malalim. Anong ginawa niyo? Sabi ko sa mababang boses, at alam kong alam na nila na galit na ako ngayon. Anong ginawa niyo? Ulit ko nang hindi sila sumagot. Walang sasagot. Tanong ko sa pinakamababang boses. Humawak na si Stephanie sa kamay ng ama niya, habang si Hivo naman ay nakahawak sa t-shirt ng ama, at bahagya pang nakatago. So walang sasagot. Sabi ko. Binuksan ko ang pintuan at tinawag si Manang. Manang. Maya-maya pa ay dumating ito, at gaya ng reaksyon ko, ay nagulat din siya nang makita ang loob ng kwarto ko. Nagmistula itong bodega sa kalat. Kunin niyo ang niluto ko sa mesa, at palitan niyo lahat ng ampalaya. Mama, babe, sabay na angal ng tatlo, kaya tiningnan ko sila at tinaasan ng kilay. Sabay din silang tumiklop. Masusunod po ma'am, sabi nito at nagmamadaling bumaba. May angal kayo? Tanong ko. Wala po mama, no babe. Luging-lugi na sagot ni Hivo at Silver, habang ang anak kong babae, ay nakabusangot na nakatingin sa ibaba. Ayaw nila sa ampalaya, kanino sila magmamana? Of course sa ama nila. May problema ba tayo princess? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin sakin, at tumingin sa ama saka ulit sakin. I need to speak up with my rights mama, aniya at binitiwan ang kamay ng ama, saka naglakad papalapit sakin. Nasa gitna siya sa amin ng kuya at papa niya. Aaminin kong nagulat ako sa sinabi. Gusto kong matawa nang sabihin niya yun kanina. For her age, she sounded like a lawyer. What is your rights that you're talking about lady? Panghahamon ko sa kanya. First of all mama it's not right to push something that the child don't want to do. Teka ano daw? If she doesn't like this then the adults should respect that. As the law mentioned, she didn't continue nang tinakpan ni Hivo ang bibig niya at binulungan. Kumunat ang noo ko sa pinag-usapan ng dalawa. But kuya I don't understand pinahuhutan. It's pinanghuhugutan. Oo nga, pinahuhutan. Kagat-kagat ko na ang labi ko, mapigilan lang na matawa sa kanila. Nang tignan ko si Silver, ay naaaliw siya sa mga anak niya na nagsasagutan sa gitna. If you have nothing to say, let's eat, sabi ko at naunang tumalikod sa kanila. I can't help but to smile. I won't mind kung ganito lagi ang mangyayari araw-araw. That's enough. Let's go. Sundan na natin si mama. She's the boss right? Rinig kong sabi ni Silver sa mga bata. Habang kumakain kami, ay hindi talaga may pinta ang mukha nilang tatlo sa ampalaya. They really hate it. Ang sarap kaya nito. After nyong kumain, lilinisin nyo ang kwarto ko, sabi ko sa kanila, na mas lalo pang ikinasimangot ng mga mukha nila. Nakikita ko ang mga maid sa unahan na natatawa, habang nakatingin sa dalawa kong anak at kay Silver. I can't blame them, para kasi silang kinokontrol ng sabay, dahil sabay talaga bawat simangot at kunot ng noo nila. Given na magkahawig ang tatlo, kaya mas lalo silang natatawa. So ano, masarap? Tanong ko pagkatapos naming kumain lahat. Ngiwi lang ang sinagot ni Silver at Hivo. Nang mapadako na naman ang tingin ko sa anak kong babae, ay alam ko nang may sasabihin na naman ito. I'm not gonna lie mama, so no. Hindi siya masarap and that's my opinion. Siya talaga ang matabil ang dila. Hindi ko din alam saan siya nagmana. Saan mo ba nakukuha ang sinasabi mo anak? Tanong ko dito. I didn't teach her that. To Lolo Felix of course mama. Every time he speaks, I always memorize it, Anya. You want to become a lawyer princess. It's Silver habang kinukuha si Stephanie sa upuan nito, para ikandong sa kanya. Yes papa, but gusto ko rin maging si mama. Papa said that, me and kuya will manage the company in the future, that's why po I'm studying. Para akong nakikinig sa isang 10 years old na bata, where in fact she's just turning 3 next 2 months. Gusto mo maging gaya si mama? Why? Tanong ng ama. She's the boss so I want to be the boss too. May company ka din po papa? Tanong niya sa kay Silver. Yeah, may company din si papa.
Really papa, that's great then. Nagulat ako sa sinagot niya kay Silver. At bakit naman ito tuwang-tuwa? Why are you happy anak? Tanong ko. She's thinking mama kung anong i-manage niya. Ako ang magmamanage ng company, singit ni Hivo. Kuya, that's not true. I'm thinking anong i-manage mo, if I'll take over the company. What? Ang babata pa nila para sa bagay na yan, and here they are. Jusko. Hey stop it. You're too young. Marami pa kayong kakaining bigas, bago ko ibigay ang company sa inyo, sumingit na ako. Parang iba na ang puntahan sa usapan nila. Sige na, go to your nanny Stephanie. Maligo ka na, and ikaw din kuya. Yes mama, sabay na sagot nila, saka nagmarcha paalis sa kusina. Jusko, sasakit talaga ulo ko sa mga batang iyon. Nang tumingin ako kay Silver, ay nakatingin siya sa akin ng may ngiti sa labi. Bakit? Natatawang tanong ko sa kanya. You're so stressed na nakalimutan mong inutusan mo sila na maglinis sa kwarto mo, natatawang sabi niya, at ngayon ko lang din naalala na inutusan ko nga pala sila. Napa-facepalm ako nang wala sa oras. Kaya pala agad na sumunod ang dalawa dahil doon. Matatalino talaga. Samahan mo muna ako sa garden, sabi ko sa kanya. May balak din kasi akong itanong. I'm dying to ask this ever since. I'm hoping na sana totoo. He was giving me a hints nang magkita kami after 3 years, but I need to make sure. Gusto kong makita. Sure babe, aniya at sinalubong ako. Agad niya akong inakbayan, kaya napatingin ako sa kanya. Let me. This is one of my dream ever since I met you, aniya. To hold me. Tanong ko. To stick with you, forever. Narinig ko ang bangis-ngisan ng mga kasambahay, na nakarinig sa sinabi niya. Kung kinilig sila, how much more ako.